po ba ninyo ay walk in loyalty. Ano nga po nung unang gabi? Walk in liberty. Pangalawa, walk in love. Pangatlo, walk in light. Pang-apat, walk in literacy or wisdom. Pang-lima kagabi, laughter. Ayan. At ngayong gabi naman mga minamahal, walk in loyalty. Isasalin natin yan sa wikang Pilipino, mga kapatid ko. Napakaganda. Kapag tayo pala'y nasa Panginoon, kasama natin siya sa paglalakad, tayo lalakad ng malaya, mapagmahal, maningning. O ibig sabihin po niya na hindi yung umaapoy tayo, kundi yung ating pag-uugali, yung ating countenance, yung ating mukha ay nakikita nila si Kristo sa atin. Lumalakad na marunong, lumalakad ng masaya, at ngayong gabi ay pag-aaralan natin lumalakad ng matapat. Tayo po ay mag-aaral muli, mga minamahal. Gaano kahalaga na tayo sa isang linggong ito ay ating pinuno ang ating isipan ng mahalagang impormasyon. Naniniwala tayo, mga kapatid. Itong susi nating isipan eh. Basahin natin muli, mga kapatid ko at mga kaibigan. Simulan po natin. What you believe determines how you behave. Kung ano daw po ang mindset, kung anong nasa isip, yun din daw po ang ating gawi. Yun din ang ating pag-uugali, mga kapatid. Totoo po yun. Sabi nga po sa Filipino, kung ano ang pinaniniwalaan, ganun rin ang galawan. Abay, totoo yan. No? Kaya nga po may pagbabago sa ating buhay kasi nabago ang ating isipan, ang ating pinaniniwalaan. Mga kapatid ko, ako po'y paborito ko po'y turon. Tuwang-tuwa po ako pag may turon eh. Nagre-request ako ng turon. Sana'y marinig ako ngayong gabi. No? Mga kapatid, paborito ko po yung turon. Alam niyo po, tayo gustong-gusto nating kumain ng masarap, masustansyang pagkain. Gusto natin yan. Pero, nararapat din na ang ating isipan ay kumakain din ng mahahalaga at magagandang impormasyon. Tama o tama-tama? Tama po yan, mga kapatid. Kaya hindi lugi na tayo narito upang punuin natin ang ating isipan ng mahahalagang salita ng Diyos. Tayo po'y mag-aaral ng mga minamahal. Lakad ng matapat. Walk in loyalty. Ang ganda ng sinabi ng Bible, mga kapatid. 2 Timothy chapter 2, verse 13. Basahin natin, church. God remains faithful. Basahin natin, mga kapatid ko, ang talata. If we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. Mga minamahal, sabi sa Pilipino, kahit na hindi tayo tapat, kahit na hindi tayo tapat, tayo'y nagbabago, pabago-bago. Pero ang Diyos mananatili siyang tapat dahil yun talaga ang kanyang ugali. Amen? Yun talaga ang karakter niya. Hindi niya pwedeng ipagkaila ang kanyang sarili kasi ugali niya na yun. Ugali yun. Yun ang kanyang karakter. Yun siya talaga. Tapat na siya. Kahit na hindi tayo tapat. Meron po akong version nito sa Pilipino, mga minamahal. Meron kang hindi nagbabagong Panginoon sa pabago-bagong panahon. Magbago man ang panahon, magbago man ang tao, magbago man yung mga dating close mo, magbago man ang lahat, pero ang Diyos hindi kailanman magbabago sa iyo dahil siya'y tapat, dahil yun talaga siya. Ang ganda nito, mga kapatid ko. Basahin natin, church. Ready? Begin. Baliktarin mo man ang salitang tapat. Tapat pa rin. Aba, ang ganda nga naman, ano. Hindi po yan aksidente. Hindi po yan play of words lang. Sasabihin ng iba, ano lang yan ni pastor eh.
mga salita lang yan, mga play of words. Kumbaga, salita lamang yan. Hindi po, mga kapatid. Totoo po yan. Hindi po yan nagkataon. Yan po talaga'y sinadya na ang tapat, baliktarin mo, tapat pa rin. Amen? Abay, maganda. Natutunan ko rin po nung ako ay nanliligaw pa lang sa aking misis na ngayon, ay tinuruan niya ako, sabi niya, alam mo, sabi niya, ang aming tawagan noon ay kakaiba, mga kapatid, tawagan pa namin noon. Ngayon ay parang ayoko nang tawagin si miss na ganon. Ang tawagan namin noon ay baby ko. Abahin, parang ngayon parang ayaw ko na. Eh, sabi niya, baby ko, sabi niya, parang kaiba na yata, mami ah. Sabi niya sa akin, alam mo ba, yung salitang dog, baliktarin mo man, still man's best friend. Sabi ko, tama nga naman, ano? Baliktarin nyo nga salitang dog, mga kapatid. God. Baliktarin mo man ang salitang dog. It's God. It's still man's best friend. Amen? O, may natutunan na naman kayong mga kapatid ko. So, ang word na tapat, baliktarin mo man, ano man mga kapatid? Tapat pa rin. Harap mo sa salamin. Tapat. Pagharap mo sa salamin yan, iharap mo sa salamin yung cellphone mo, tapat pa rin kung babasahin yan. Dahil ang tapat ay tapat, baliktarin mo man ang mundo. Hello? May signal po ako. Ayan, mga kapatid ko. Tayo po'y mag-aaral, mga minamahal. Yung katapusan ng Efeso 5 ay lagi pong tungkol yan sa kasal. Kapag meron po akong ikinakasal, yan po ang lagi kong binabasang madalas po o lagi, yan po ang talatang isinishare ko, ibinabahagi ko kapag ako'y magkakasal. Siguro mga 20 na po ang aking naikasal, mga minamahal. So, yan po lagi o madalas, 99% ng akin pong mga ikinakasal, yan ang aking binabahagi. Pero ngayong gabi, mga kapatid, ngayong gabi, sa pagtatapos ng Efeso 5, gusto ko po kayong dalhin na hindi lamang ito picture ng kasal o pag-aasawa, ng katapatan ng mag-asawa, kundi katapatan ng iglesia natin sa Panginoon. Ulitin ko, mga minamahal. Hindi lamang ito picture ng mag-asawa, yung relasyon ng babae sa lalaki, sa kanyang asawang lalaki, ang relasyon ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Ngayong gabi, titingnan natin ang larawang ito na kung saan larawan ito ng katapatan ng iglesia. Tayo, mga tao, larawan ito ng ating relasyon sa ating Diyos. Siya ang kasintahang lalaki, tayong iglesia ang kasintahang babae. Tayo po'y magpapatuloy, mga minaman. Paano tayo magiging tapat? Mga kapatid ko, aaminin ko po sa inyo. Ang Biblia hindi nauubos. Kahit sabihin mo, alam ko na yan, memorize ko na yan, pastor. Hindi po. Hindi siya nauubos sa katotohanan at sa tuwing pag-aaralan mo siya at mananalangin ka sa Panginoon, hihingi ka ng karunungan, laging meron siyang bagong itinuturo. Mga kapatid, ngayong gabi, may ituturo po ako sa inyong 3 S na nasumpungan ko, na hindi ko noon nasumpungan at napakaganda. Ito po sabi ng Biblia, paano tayo magiging tapat bilang isang iglesia na kasintahang babae sa ating kasintahang lalaki si Kristo. 3 S po ito. At mamaya, sa sharing time natin, mag-share po kayo ng kung ano'y nagustuhan yung magandang S. Ito po ang una, mga minamahal. Hindi ko po yan nakita before. Ngayon po ay natutuwa ako, sabi ko, wow, akala ko yung Efeso 5 ay tungkol lang sa pag-aasawa. Ito pala'y pinapatungkol ang labis at dakilang pag-ibig ni Kristo sa kanyang iglesia. Ito po ang unang S, mga minamahal ko. Ano po yan? Sacrificial love. Ang pag-ibig na nagsasakripisyo. Mga kapatid ko, kapag ang pag-ibig mo ay walang sakripisyo, hindi po yan pag-ibig. Kapag wala kang relasyon sa tao at inutusan ka maghugas ng plato, abay sasabihin mo, sino ka ba? Pero kapag mahal mo ang nag-utos sa'yo, may relasyon ka sa nag-utos sa'yo, pag sinabi sa'yo, ipaglaba mo nga ako, sasabihin mo pa, gusto mo ipagplantsa pa kita.
Aba, may dagdag pa. Dahil lang ang totoong pagmamahal ay merong sakripisyo. Ito po sabi ng Bible, mga kapatid. Verses 22 and 23. Patuloy tayo mamaya. Basahin natin, church. Ready? Begin. Mga babae. Basa po. Para ito sa inyo. Basahin po natin. Ready? Begin. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Ayan na. Sabi ko sa inyo hindi lang ito relasyon ng asawang babae sa lalaki. Laging idinidiin ng chapter 5, sa dulo ng chapter 5, na ang mga babae pasakop sa kanyang asawang lalaki gaya ng ating pagpapasakop sa Panginoon. Ito pa po sabi ng Bible. Tuloy po tayo. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, at siya ang tagapagligtas nito. Mga kababaihan, hindi kayo ang ulo. Kapag kayo ang namuno at kayo naging ulo, malaki ang magiging problema. Abay, may mag-asawa, mga kapatid. Tinawag ng babae, ay maraming barkada yung lalaki. Tinawag ng babae, sabi ng babae, Lika, uwi! Ay ayaw niyang mapahiya sa mga barkada. Sabi ng lalaki, nakita mo to? Sabi ng lalaking asawa, nakita mo? Abay, biglang umalis yung babae. Sabi ng mga kabarkada, aba pare, ang galing mo. Takot na takot sa iyo ang misis mo. Ay, iba ka. Talagang matindi ka. Abay, nung pinakita, mga kapatid, kung anong laman ng braso, meron palang nakasulat. Susunod na po, mami ko. Yun palang nakasulat sa braso. Mga minamahal, mga kababaihan, mga asawang babae, hindi kayo ang ulo. Ang lalaki ang ulo ng asawa, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia, at siyang tagapagligtas nito. Yun po ang programa ng Diyos. Tuloy po tayo, mga kapatid ko. Sabi pa ng 24 and 25, basahin natin, church. Ready? Begin. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo. Mga lalaki, sabay-sabay nga nating basahin yan. Baka sabihin ninyo, si pastor kampi sa mga lalaki kasi lalaki siya. Hindi po. Ang Biblia po ay balanse. Kung ang babae ay pasakop sa kanyang asawang lalaki na ulo, ang sabi ng Biblia sa mga lalaki ay, mga lalaki, basa, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo. O mga kalalakihan, hindi dapat mag-abuso. Kung ang lalaki ang head, ang mga babae ang heart of the family. Hello, church? May signal po ako. So, balanse po yun. Hindi pwedeng panay head. Hindi pwedeng panay heart. Kailangan balanse po yan. Nag-iisip at nakikiramdam. The heart of the family are the wives. Yun po ang programa ng Diyos. Kaya mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawang babae. Church, kaya no wonder ang mga babae po ay emotional. Pipiliin mo ang iyong mga salita. Ayusin mo. Kasi dito sila Aayusin mo. Hindi pwedeng bara-bara. Kailangan maayos. Kasi sila ang heart of the family. Sabi pa ng Biblia, mga kapatid, inihandog niya ang kanyang buhay ni Kristo. Para saan? Mga kalalakihan, hindi po tayo dapat mag-abuso. Hindi natin pwedeng iharap sa babae, sasabihin natin, oo, tingnan mo ang Bible, pasakop ka, pasakop. Hindi pwedeng ganon. Baka sabihin din ng babae, hoy, sabi din naman ng Biblia, sabi ng Bible, mahalin mo ang iyong asawang babae. Mga kapatid, abay, nagparinig yung lalaki. Sabi niya,
hiniling ko lang naman sa Panginoon na bigyan ako ng tamang babae. Abay, binigyan ako ng babaeng laging tama. Ba, matindi. Sumagot yung babae, mga kapatid, sumagot din. Ang sabi ng babae, ang hiniling ko lang sa Panginoon, bigyan ako ng lalaking tall, dark, and handsome. Ang ibinigay sa akin ng Panginoon, tall and handsome in the dark. May bago na ngayon, mga kapatid eh. Ang gusto na daw ng mga kababaihan ngayon ay tall, handsome, and contractor. Yun ang hinahanap ngayon. Iba na ang standard. Mga minamahal, mga kababaihan at mga kalalakihan, mahalaga na tayo po ay ang mga babae pasakop, submission, ang mga lalaki mahalin ang babae. Pero wag po kayong mawawala, mga minamahal. Ito po sabi ng Bible, kaya tayo mananatiling tapat. Kaya ang babae ay magiging tapat sa lalaki. Ang lalaki magiging tapat sa babae. Bakit? Sapagkat merong naghandog ng kanyang buhay para sa iglesia. Yun ay sacrificial love ni Jesus. Paano ako magiging tapat? Kasi meron akong Diyos, meron akong Jesus na na kanyang ibinuwis ang kanyang buhay, namatay siya para sa akin. That is sacrificial love. Ang pangalawang S, mga minamahal. It is what? Sanctifying love. Sa Pilipino, mga minamahal ko, itong pag-ibig na ito ay nanglilinis. Ang pag-ibig na ito ay nagpapabanal. Wow! Ano sabi ng Bible, mga minamahal? Ano sabi ng Biblia? Verses 26 and 27 ng Efeso 5. Basahin natin sabay-sabay, mga kapatid ko. Ready? Begin. Upang ialay ito sa Diyos. Matapos na linisin sa pamamagitan ng paghugas sa tubig at sa salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan. Walang anumang dungis ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. Praise the Lord, mga kapatid. Ito palang pag-ibig ni Kristo ay naglilinis, nagpapabanal. Ang tanong ng iba sa akin Pastor, niligtas naman tayo ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Anong relasyon ng pagsunod mo sa Sabat? Bakit ka pa kailangan sumunod sa Sabat na batas? Niligtas na nga tayo sa pamamagitan ng biyaya at sa pananampalataya natin, sa biyaya ng Diyos. Anong relasyon yan? Mga kapatid ko, ang sabi ng Biblia na tayo'y nailigtas at gusto ng Diyos ay tayo'y iharap sa Kanyang may kagandahan, walang kulubot, banal at walang anumang kapintasan. Tinawagan ka at ako sa banal na pamumuhay. Amen? Hindi po sasabihin na, wala namang relasyon. Bakit kayo ganyan sa pagkain? Ang dami nyo namang sa pagkain. Ang dami, pati pa naman alak, pati pa naman kung ano-ano. Kasi gusto ng Diyos na tayo'y niligtas niya upang tayo'y maiharap na banal sa Kanyang harapan. Tinatawagan ikaw at ako sa banal na pamumuhay. Amen? Ang pag-ibig na ito'y nagpapabanal, mga kapatid ko. May sinabi po si John Gokongwei, mga kapatid, ang may-ari po ng Cebu Pacific. Ang Cebu Pacific po ngayon ay meron na silang 100 na eroplano. At bibili pa sila ng marami pang eroplano. Nakasama po siya sa top ng pinakamayaman sa Pilipinas, si John Gokongwei. Tinanong po siya. Sabi niya, Mr. Gokongwei, ano po ba ang inyong sikreto sa tagumpay? At ano po ang inyong maipapayo sa amin? Alam niyo, sabi ni John Gokongwei, mga kapatid, may-ari ng Cebu Pacific. Sabi niya, pumili ka ng tamang asawa. At ang asawa mo ay malaki ang papel sa iyong tagumpay. Ipag-pray mga kabataan, ipag-pray ninyo sa Panginoon. Ipanalangin ninyo sa Panginoon. Ano? Ito po ang programa ng Diyos na ang totoong pag-ibig ay nagpapabanal. Amen?
Dadalhin ka niya sa Panginoon. Dadalhin ka niya sa Diyos. Pagka ang karelasyon mo ay dinadala ka sa bebe time, ay iwanan mo na yan. Dito na lang tayo, wag na tayo magsamba. Tayo na lang magsama. Ay, red flag yan. Tigilan mo na yan. Ang totoong relasyon na dapat at totoong pag-ibig ay nagpapabanal. Amen, church? Nagpapabanal. Ilalapit ka sa Panginoon. Yun ang totoong love. Sanctifying. Naglilinis. Nagpapabanal. Hindi yung sasabihin sa'yo, ay, huwag ka na mag-church. Ay, tara na, uwi na tayo. Tara na. Ay, naku po. Yan ang mga red flags, mga kapatid ko. Ang totoong pag-ibig ay sanctifying. Naglilinis, nagpapabanal. Pangatlong S, mga kapatid. Ano po yung unang S kanina? Sacrificial. Pangalawa, sanctifying. Ang pangatlo po ay satisfying love. Ang totoong pag-ibig ay nagsasatisfy. Napapasaya ka. Nagiging kontento ka sapagkat ito'y galing sa Panginoon. Bakit satisfying? Ito po sabi ng Biblia, mga kapatid. Basahin natin, church, verse 28 and 29 and 30 later on. Basahin natin, mga kapatid. Go. Gayon din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanyang asawa tulad ng sarili niyang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Ganun pala dapat, mga kapatid ko. Ito pa sabi ng Bible, mga kapatid. Basahin natin, mga kapatid ko. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Ang ganda talaga, mga kapatid. Napakaganda ng Efeso 5. Hindi lang para ito yung relasyon ng mag-asawa, ng babae at ng lalaki. Laging paulit-ulit na sabi ng Biblia, tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Kung paanong pinapakain at inaalagaan ni Kristo ang iglesia, ganun din dapat ang relasyon natin sa isa't isa. Ang totoong pag-ibig ay inaalagaan ka, nasasatisfy ka, nagiging masaya ka kasi galing ang pag-ibig na yon sa Panginoon. Sabi pa po ng patuloy, tayo nga'y mga bahagi ng kanyang katawan. Ang iglesia ay katawan ni Kristo. Siya ang ulo ng iglesia. Praise the Lord. Mga kapatid, sa Biblia po, hindi lamang po ang kasal, alam niyo po, may kahalintulad ang kasal sa Biblia. Hindi lamang ito relasyon ng babae at lalaki ikinakasal. May kahalintulad. Kapag ka nagpakasal ka, inihahayag mo sa publiko ang iyong pag-ibig. Sa Biblia po, ang kahalintulad ng kasal ay katulad ito ng bautismo. Sa bautismo, kapag nagpabautismo ka sa Panginoon, para kang nagpakasal sa Panginoon, ipinapahayag mo sa publiko, sa madla, hindi mo siya ikinahiya. Ikaw ay nagmamahal sa Kanya. Ito po sabi ng Bible, mga kapatid. Nang mabautismuhan si Jesus, pakinggan natin, church. Ready? Begin. Nang mabautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig. Kaya hindi po totoo na ang bautismo ay buhos o kaya'y wisik. Hindi po. Si Jesus, nung nabautismuhan siya, umahon siya sa tubig. Ibig sabihin, siya'y inilubog. Hello? Alam niyo po ba, mga kapatid, sa archaeology, yung paghukay ng mga artifacts sa ilalim ng lupa, nahukay sa mga lumang katedral ay mga baptistry. Alam niyo kung bakit? Sa history po, sa history, mga minamahal, sa kasaysayan, ang buong iglesia noon, mga simbahan noon, nahukay sa mga katedral noon, na meron silang baptistry, meron silang pool ng binyagan. Kasi noon, mga kapatid, sa kasaysayan, ang totoong binyag noon ay inilulubog sa tubig. Kaya lang ginawa yung wisik at buhos para daw maging convenient.
Pero sa totoo mga kapatid ko, yan po talaga'y paglubog at inihahon sa tubig si Jesus, inihahon sa tubig. And then tuloy po, bumukas ang langit at mabautismuhan tayo ng tubig at mabautismuhan din tayo ng Espiritu. Yun po ang hindi na i-emphasize. Yun po ang hindi na ididiin. Nung ako po ay nagbautismo sa Leland, mga kapatid, nakita ni Pen, meron kasing kiddie pool, mga kapatid, nakita ni Pen, aban, umiyak kay mami. Kasi nagbaptize ako doon. Pag-baptize ko, pagkatapos na baptism, umiyak si Pen, bata pa siya noon. Ang sabi niya, Mami, I want to swim. Gusto niyang paliguan yung sabi namin, anak, yun ay baptism. Hindi pa yun pwede sa iyo kasi bata ka pa. Oo. Mga kapatid ko, dapat maunawaan ng tao na hindi lamang tayo bautismuhan ng tubig, kailangan din tayong mabautismuhan ng Espiritu. Hello? At ang sabi pa ng Bible, ito pong maganda, at may boses na narinig mula sa langit na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Kaibigan, mga kapatid, kapag tayo pala'y nabautismuhan, ipinapahayag, ipinoproklama ng Diyos na tayo'y anak niya. Ulitin ko, mga kapatid, hindi po basta-basta ang bautismo. Ang bautismo ay paglubog na parang ikaw ay inililibing mo ang iyong dating pagkatao, ang iyong lumang pagkatao, ang makasalanan mong likas, inilulubog at iniaahon ka sa panibagong buhay at merong espiritu na bababa mula sa iyo. Yun ang bautismo ng Holy Spirit. And pagkatapos mo mabautismuhan, ipinoproklama ng Ama na ikaw ay kanyang anak. Ang sarap, mga kapatid. Maiproklamang anak ng Diyos. Ito sabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ang sarap sa pakiramdam na tayo'y maiproklamang anak ng Diyos. Nangyayari po yan saan, mga minamahal? Kapag tayo'y bautismuhan. Ano po ba ang mga kailangan bago mag-bautismo? Meron pong mga pangangailangan. Kaya mga kapatid, hindi po maaaring binyagan ang sanggol. Ang mga wala pang muwang, hindi po. Kasi ito po sabi ng Biblia, anong mga requirements, anong mga kondisyon bago ang bautismo? Ito po mga kapatid ang una. Basahin natin, church. Ready? Begin. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang unang requirement, bago ka mabautismuhan, ikaw ay alagad ng Diyos. Ikaw ay nag-aral na ng kanyang salita. Naging tagasunod ka ni Kristo. Ikaw ay alagad ng Diyos. Maging alagad muna ng Diyos. Number 2, mga kapatid. Basahin natin ang Mark 16:16. Ready? Begin. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay alin? Parurusahan. Dalawa lang yan, mga kapatid. Ikaw ay may gantimpala o may gantimpalo? Ano po gusto niyo? Gantimpala o gantimpalo? Gantimpala. Ang sabi ng Biblia, ang sumasampalataya at mabautismuhan. So, ibig sabihin, kailangan bago mabautismuhan, kaya niya ng manampalataya, maniwala. Kaya po yan ng baby? Sagot, mga kapatid. Kaya po ba ng sanggol yan na manampalataya siya? No. No. Hindi po maaari, mga kapatid ko. So, una, maging alagad muna. Mag-aral ng salita ng Diyos, tagasunod na ni Kristo. Pangalawa, manampalataya. Hindi po kayang gawin ng baby yan. Kaya hindi po tayo nagbabautismo ng baby. Itinatalaga natin ang mga baby sa Panginoon. Pero hindi natin binabautismuhan ang mga baby.
Ito pa po ang pangatlo, mga kapatid. Gawa 2 verse 38. Basahin natin, mga kapatid ko. Ready? Begin. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magbabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ano pong pangatlo, mga kapatid? Magsisi. Magsisi. Kaya po ba ng sanggol yan? Ay, hindi po kaya. Ano po yung tatlong kondisyon, mga kapatid? Bago ang bautismo. Number 1, maging alagad ni Kristo. Pangalawa, manampalataya. Pangatlo, magsisi. Mga kapatid, natandaan ko yung Acts 2:38. Mahalaga po yan. May kukwento lang po ako sa inyo. Gawa 2:38. Acts 2:38. Nangyari po ito sa Amerika, mga kapatid. Ang ating kapatid na ito ay masyadong maano sa Biblia. Ang kanyang minimemorize ay Acts 2:38. Ito po, Acts 2:38. Magsisi kayo at magbabautismo. Memorize na yon, mga kapatid. One time, yung kapatid nating ito ay nilooban na masasamang tao. Kinuha ang kanyang mga mahalagang gamit, mga kapatid. At balak pa siyang gawa ng masama. Siguro may balak siyang i-rape. So, nung mga lalaking ito ay papunta na sa kanya, ang sabi ng ating kapatid na ito na marunong sa Bible, sabi niya, Acts 2:38, Acts 2:38, Acts 2:38. Ang ibig sabihin niya, magsisi kayo at magbabautismo. Yan ang Acts 2:38. Sa English po, sa Amerika, mga kapatid, yung Acts, palakol yun. Yung 38, kalibre 38 yun. Nung sinabi ng babae na Acts 2:38, Acts 2:38, aroy, nataranta, mga kapatid. Lumabas sila ng bahay, dali-dali sila. Tawag siya ngayon sa 911, nahuli. Nahuli ngayon yung mga nanloob na may masamang gagawin sana. In-interview ngayon ng media. Bakit naman kayo natakot? Babae, kaisa-isang babae lang yan dalawa kayong lalaki. Ang sabi nung dalawang lalaki, sino ba naman di matatakot? Meron daw siyang hawak na palakol at 2:38. Acts 2:38. Kaya mga kapatid, i-memorize ninyo yung Acts 2:38, ha? Mahalaga yan. Ha? Acts 2:38. Acts 2:38. May palakol ka na, may dalawa ka pang 38. Tayo po'y magpapatuloy. Ano po, mga kapatid ko, yung tatlo kanina na requirements or kondisyon bago ang bautismo? Maging alagad. Pangalawa, manampalataya. Pangatlo, magsisi. Saan nakasulat yon? Acts 2:38. Yan. Okay, mga kapatid. Ang ganda nito. Basahin natin ulit. Sino nakagawa ng assignment pala? Ha? Sino po? Si Pen lang? Nabasa nyo na po ba yung assignment ninyo, mga kapatid? Naku po. Kagaya ko rin kayo, hindi gumagawa ng assignment. Basahin natin ulit, mga kapatid ko. Ready? Begin. Every day. Anong verse? Every hour? Anong text? Every minute? Anong text? Because every second, ano yan? Jeremiah 31 verse 3. Mga kapatid, sa pagmamahal sa iyo ng Panginoon, ano pa ba ang sasabihin mo sa Kanya? How could you say no to Jesus? Paano ka mag-no kay Jesus? Jesus died for me, so I will live for Him. Mga kapatid ko, yayamang nalaman natin na ang bautismo ay kagaya ng kasal, pampublikong pagpapahayag na ipinahayag mong mahal ko ang Panginoon at handa ako na siya'y tanggapin ko sa aking buhay. Ngayong gabi, mga minamahal, ako po ay mag-aapila sa inyo. Bukas po ng 1:30 p.m., meron po tayong bautismo. Hindi po ito sa apilitan, mga kapatid. Nais ko pong tawagan, sino po sa ating kalagitnaan ang handang tanggapin ang Panginoong Hesus bilang kanyang personal na tagapagligtas sa pamamagitan ng bautismo? Pwede po bang lumapit dito sa harapan? Nais ko pong kayong ipanalangin sa Panginoon.
Sino po, Sister Wen? Sister Wen po ay handa. Tama po. Dito po sa harap. Sister Wen. Sino pa po ang gustong makasama sa hala si Pen. Anak, saka na. Pagka ikaw ay may sapat na gulang. Mga kapatid, ako po ay mananawagan ngayong gabi. Bukas po, tayo po ay magkakaroon ng bautismo. So, sino po ang nagnanais na tanggapin ang Panginoon at handa na siya ay ipaglaban, hindi siya ikakahiya sa publiko, at kanyang sasabihin, aking tinatanggap ang Panginoon. Praise the Lord. Salamat po. Meron pa po sa ating mga kalagitnaan. Mga elders po namin and Pastor Sunny, ang ating pong senior pastor. Pastor, samahan niyo po kami dito sa harapan. Ang aming po mga ordained elders, samahan niyo po kami. Ipanalangin po natin ang ating dalawang kapatid na ito na nagpasya ngayong gabi na sila po ay tatanggap sa Panginoon kinabukasan. Samahan niyo po ako, tayo po ay mananalangin. Meron pa po ba, mga kapatid, sa ating kalagitnaan na handa? Ipapahayag ninyo publicly na kayo ay nagmamahal sa Panginoon. Huwag niyo pong tanggihan ang panawagan ng Diyos. Kung meron pa po, kagaya ni Jesus na handa siya na ipahayag. Bagaman siya ay walang kasalanan, ay siya po ay nagpabautismo upang maging halimbawa natin. Meron pa po ba sa ating kalagitnaan? Sige anak, ilang taon na ba yung anak si Sterling? Ayun, si Sterling. Sige po, lapit po. Samahan niyo po. Praise God. Okay po. Salamat po. Tayo po'y mananalangin. Tayo po tayong lahat, mga kapatid ko. Ipapanalangin po natin sila sa Panginoon. Mapagmahal na Diyos, makapangyarihan naming Ama. Tunay po na ang banal na Espiritu ang nanawagan sa amin. At narito po ang aming mga kapatid na ito. Nagpasya silang tanggapin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon ng kanilang buhay at personal nilang tagapagligtas. Silyuhan nawa ng banal na Espiritu ang kanilang pagpapasyang ito. At kung meron man po sa aming mga kalagitnaan, Panginoon, na meron pang mga pagdududa, pag-aalinlangan, sila rin po'y kausapin ng banal na Espiritu ngayong gabi upang sila din ay makapagpasya na maging alagad ninyo at kayo ay tanggapin bilang Panginoon ng kanilang buhay. Panginoon, itinataas namin ang aming mga kamay sa kanila. Pagpalain po ang aming mga kapatid nito. Samahan sila, protektahan sila laban sa lalang ng kaaway, at patuloy na kayong gagabay sa kanilang pamumuhay Kristiyano mula ngayon sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Praise God po. Mga kapatid, tayo na po ay dadako sa ating sharing time by bench. Naalala niyo po yung 3 S? Ano po yun? Sacrificial love, sanctifying love, satisfying love. Ano po ang S na pinakagusto nyo and bakit? I-share nyo po sa inyong group by bench at kayo po ay mag-end by prayer. Bigyan ko po kayo ng 10 minutes mga kapatid sa ating sharing time.